Samahan niyo kung silipin ang kasaysayan ng Pilipinas dito sa Pambansang Museo. Hello mga kahis! For today's video nga ay binisita namin ang Pambansang Museo dito sa Maynila. At pagpasok mo pa lang, bubungad na sa iyo ang tanyag na espolarium ni Juan Luna na ipininta noong 1884. Sa paligid naman tampok ang mga sinauna at antigong aparador, magagandang kasuotan, at mga gamit na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. Bawat detalye ay nagpapakita ng kanilang panlasa, ganda ng pamumuhay, at kasiningan na napanatili hanggang ngayon. Makikita nyo rin dito ang mga commemorative medallion mula sa pribadong koleksyon ni Melvin Lam, na sumasakop sa mga taong 1925 hanggang 1941. Dumako naman tayo sa bahaging tinatawag na The Birth of a New Style, na sumasakop sa panahong 1901 hanggang 1950. Dito nakita ang paglitaw ng sariling identidad ng sining Pilipino. Pinagsama ng mga pintor ang impluwensya ng kanluran at ang ganda ng ating kalikasan at kultura. Ito ang yugto kung saan nabuo ang tinatawag na Lirisimong Pilipino o Makatang Pagpipinta. Display din dito ang mga likha ng pambansang alagad ng sining na si Fernando Amorsolo. Ito naman ang kanyang obra na pinamagatang Bataan. Kahit kilala siya sa masasayang tanawin, nagpinta rin siya ng mga mas seryoso at makasaysayang eksena, gaya ng Bataan, at mga pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagpapakita ng katapangan ng mga Pilipino. Nariyan din ang sikat na likhang Death March ni Dominador Castañeda. Si Castañeda ay mismong nakaranas at nakasama sa mapait na paglalakad na ito. Dahil siya ay saksi sa pangyayari, ang kanyang pagpipinta ay tinuturing na pinakamakatotohanan at pinakamasakit na larawan ng kasaysayan. Isang alaala ng paghihirap na dinanas ng ating bayan, na inilimbag niya sa sining upang hindi makalimutan. Marami pang iba't ibang sikat na pinta mula sa ating mga dakilang pintor at alagad ng sining na makikita nyo dito. Bawat isa ay may kwento ng ating bayan. Dito naman sa Museum Hall na ito, makikita ang pagkilala sa Museum Foundation of the Philippines at sa mga taong walang sawang tumulong sa pag-ayos at pagpapaunlad ng ating pambansang museo. Nandito rin ang mga lumang radyo at telepono na nagpapakita ng pag-unlad ng sining at teknolohiya noong panahong iyon. Sa bahaging ito ng museo, makita natin ang mga kahangahangang eskultura at likhang sining na nagpapakita ng galing at talino ng mga Pilipinong alagad ng sining. Ang bawat hugis ay nagpapakita ng ating kasaysayan, kultura at mahalagang pangyayari na humubog sa ating bansa. Ito naman ang mga medalya at parangal na natanggap ng isa sa pinakadakilang alagad ng sining ng Pilipinas na si Guillermo Tolentino. Siya ay kilalang manlililok at alagad ng sining. At ito ang mga patunay ng kanyang galing at dedikasyon. Kabilang dito ang mataas na parangal tulad ng National Artist for Sculpture, Presidential Medal of Merit, at iba pang pagkilala mula sa iba't ibang panig ng mundo at ng ating gobyerno. Ang bawat isa sa mga ito ay sumisimbolo ng kanyang ambag na pagyamanin ang ating kultura at sining. Ito naman ay isang detalyadong lumang retablo o dambana na karaniwang makikita sa loob ng ating mga simbahan noong unang panahon. Sumasailalim ito sa ganda ng sining at malalim na pananampalataya ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Kahit luma na at maraming taon na ang lumipas, nananatili itong matatag at maganda. Ito ay patunay kung gaano kahusay ang ating mga ninuno pagdating sa paggawa at paglikha, at kung paano nila isinasama ang kanilang pananampalataya sa sining. Isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan at pamana na iniingatan natin hanggang ngayon. Ito naman ang mga tunay na kagamitan ni Emilio Ave Aguilar Cruz, Vicente Manansala at iba pang tanyag na alagad ng sining. Noong 1968, sila ay nakuhanan ng litrato dito mismo sa Maynila, na naging inspirasyon kay Claude Tayag upang tahakin din ang landas ng pagiging pintor, na naging patunay kung paano na ipapasa ang talino, karunungan sa sining mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Dumako naman tayo sa kahangahangang relyebe o ukit na gawa sa kahoy na nilikha ng mahusay na alagad ng sining na si Jose P. Alcantara. Mapapansin nyo ang detalyado at masilimuot na pagkakagawa. Bawat hugis, bawat galaw at bawat eksena ay buhay na buhay. Ipinapakita nito ang buhay, kultura at mga kwento ng lipunang Pilipino noong panahong iyon.
Dito naman sa bahaging ito ay pinapakita ang The Study of a Woman's Life in 6 Acts. Ginawa ito ng tanyag na pintor na si Simon Flores, isa sa mga pinakamahusay na alagad ng sining noong huling bahagi ng panahon ng Kastila. Hinati niya ang buhay ng babae sa 6 na yugto: pagkabata, pagdadalaga, pag-ibig, pag-aasawa, pagiging ina, at pagtanda. Bawat isa ay nagpapakita ng kultura, kaugalian, at ganda ng buhay ng kababaihan noon. At dito nagtatapos ang ating paglibot sa National Museum of Fine Arts. Tunay na kahanga-hanga ang galing at yaman ng ating sining at kasaysayan. Sa susunod na kabanata naman ay silipin din natin ang National Museum of Natural History at alamin ang ilang makasaysayang kwento ng Intramuros. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe para samahan niyo ako sa susunod nating paglalakbay, at i-share ito bilang pagmamalaki sa ating mayamang kasaysayan at kultura. Hanggang sa muli, paalam!